Maawa kayo please. Please maawa po kayo. Huwag niyo pong gawin sa akin to. Yan ang palaging sigaw at pagmamakaawa ni Rona sa kanyang panaginip. Si Rona ay kilala ng mga kaibigan, ng mga nakakakilala sa kanya na isang matapang na babae. Ngunit ang tapang niya ay nasa lugar. Hindi siya pala away, ngunit hindi rin siya pumapayag na may mga agrabyado sa kanya o sa kanyang pamilya. Tahimik ngunit palaban, mahiyain pero matapang. Yan ang tingin sa kanya lalong-lalo na ng kanyang matalik na kaibigan na si Greg. Magkababata sila ni Greg at buwan lang ang agwat ng kanilang edad. Simula bata pa lang ay magkaibigan na sila. At nang mag-high school nga ay sila ay mas lalong tumibay ang kanilang pagkakaibigan. Kung si Rona naman ay matapang ay kabaligtaran naman si Greg. Si Greg kasi tahimik at mahiyain. Madalas itong mabuli sa school at ang madalas lang magtanggol sa kanya ay si Rona pa din. Bukod kasi sa pagiging mahiyain ay mahina talaga ang loob ni Greg. Hindi niya kayang ipagtanggol ang sarili niya sa mga nambubuli sa kanya. Mabuti na lang ay may kaibigan siya na matapang at hindi pumapayag na maagrabyado siya. Rona, salamat ha at pinagtanggol mo ako kila Jake. Hay naku, wag mong intindihin yun. Asar din naman kasi talaga ako sa grupo nila Jake na yun. Masyado maangas. Akala mo sila ang may-ari ng school. Saad ni Rona, bakit naman kasi hindi mo laksan ang loob mo? Lumaban ka or ipagtanggol mo man lang ang sarili mo? Tanong niya kay Jake. Alam mo namang mahina ang loob ko at hindi ako nakikipag-away. Hindi ko naman sinabi na makipag-away ka. Ang gusto ko lang sana ay wag kang pumayag na binubuli ka palagi. Paano na lang kung hindi tayo magkasama? E di walang magtatanggol sa'yo? Iiwas na lang siguro ako sa susunod, Rona. Napabuntong hininga na lang si Rona sa sinabi ni Greg. Ang totoo na awa siya sa kaibigan, pero wala naman siyang magagawa kung talagang takot ito. Ang tanging magagawa niya lang talaga ay ipagtanggol ito sa mga nambubuli sa kanya. Hindi niya alam na dahil sa madalas na pagtatanggol niya sa kaibigan, ay unti-unti na palang nahuhulog ang loob ni Greg sa kanya. Nagkakaroon na ito ng lihim na pagtingin sa kanya. Hindi lang bilang kaibigan kundi bilang minamahal, umiibig na si Greg kay Rona. Ngunit wala siyang lakas ng loob na sabihin yun kay Rona. Alam niya kasi ang tipong lalaki ni Rona ay ang katulad niya rin na matapang at kaya siyang ipagtanggol. Alam na alam niyang wala sa katangian niya iyon. Ang isang katangian lang na maaring ipagmalaki ni Greg kay Rona ay ang kanyang likas na talino. Siya kasi ang pinakamagaling at pinakamatalino sa klase. Malayong malayo siya kay Rona pagdating sa utak. Kaya naman madalas ay sa kanya nagpapaturo si Rona pag may mga assignment. Hindi sila magkaklase kaya sa bahay nila Rona ay madalas naturuan ni Greg ang kaibigan. Open kasi si Greg sa bahay nila Rona. Kilala na siya ng mga magulang nito at mga kapatid. Kung ang mga magulang niya nga ang tatanungin ay mas gusto nila si Greg para kay Rona, habang tumatagal ay mas lalong lumalim ang pag-ibig ni Greg sa kaibigan. Hanggang sa isang araw nga na nasa bahay sila nila Rona at tinutulungan siya sa assignment ay sinubukan ng magtapat ni Greg. Hindi na niya napigil ang sarili na sabihin sa kaibigan ang nararamdaman. Mahal kita, Rona. Unpaman ay gusto na kita. Pero ang pagkagusto ko na yon ay mas lumalim. Nang husto dahil sa pagtatanggol no sa akin lagi. Nanginginig pa ang boses ni Greg at halatang kinakabahan habang sinasabi yon sa kaibigan. Pasensya ka na, Greg. Alam mo naman kung ano ang gusto ko sa isang lalaki, di ba? Tsaka isa pa ay magkaibigan tayo. Best friend tayo, Greg. Mahal kita, pero bilang kaibigan lang. Saad ni Rona. Ganun ba, Rona? Sige na uunawaan ko. At pasensya ka na din kung hindi ko napigil ang sarili ko na mahalin ka. Kalimutan mo na lang ang mga sinabi ko sa'yo. Huwag kang mag-alala sa akin. Okay lang ako. Saad ni Greg bago tuluyang magpaalam kay Rona. Kusang bumabagsak ang luha sa mga mata ni Greg habang naglalakad papalayo ng bahay nila Rona. Sobrang sakit ang nararamdaman niya ng mga oras na yon. Si Rona din ay napaluha dahil batid niya na nasaktan ang kaibigan niya. Mahal niya ito at mahalaga ito sa kanya. Ngunit hanggang pagkakaibigan lang ang kaya niya. Wala siyang nararamdaman na higit pa doon para kay Greg. Kinabukasan ay hindi pumasok sa school si Greg. Inaantay siya ni Rona sa kantin pero natapos na lang ang recess ay hindi nagpakita sa kanya. Ang kaibigan. Sa isip ni Rona ay alam na niya ang dahilan ng pag-absent nito. Pagkatapos ng klase ay dumaan siya sa bahay nila Greg
upang kamustahin ito, ngunit ang nanay lang nito ang humarap. Masama daw ang pakiramdam ni Greg, Rona. Ayaw lumabas ng silid. Saad ni Aling Merly, nanay ni Greg. Walang nagawa si Rona na hayaan na lang si Greg na magpalipas ng sama ng loob. May kirot din sa puso niya at nakokonsensya siya. Pero hindi niya maaring pilitin ang puso niya. Ilang araw ang lumipas bago pumasok si Greg sa school. Ngunit sa muli nilang pagkikita ay hindi na katulad ng dati ang pakikiharap ni Greg kay Rona. Umiwas na ito sa dalaga. Hindi na ito sumasabay sa tanghalian. At maging sa pag-uwi ay nauuna na ito palagi. Uy Greg, iniiwasan mo ba ako? Tanong ni Rona. Nang minsang makorner niya ito sa bench ng school. Mabuti na yung ganito, Rona. Kasi kung hindi kita iiwasan ay baka mahulog lang ako lalo sa'yo. Wala din naman akong pag-asa, diba? Diretsahan pero malungkot na sad ni Rona. Ang iwanan ni Greg ang kaibigan ay wala nang nagawa si Rona. Ilang araw at linggo ay talagang iniwasan na ni Greg si Rona. Hinayaan na lang din ni Rona ang kaibigan. Ngunit isang araw ay nakita ni Rona na binubuli na naman ng grupo nila Jake si Greg. Hindi niya natiis ang kaibigan at inawat niya sila Jake. Pinagsisigawan niya ang mga ito kaya napilitang ihinto ang ginagawa. Agad namang umalis si Greg at iniwan sila Rona at ang grupo ni Jake na nagtatalo. Batid naman kasi niya na kayang-kaya ni Rona ang mga ito. Hindi niya alam pero sa anumang kadahilanan ay tanging si Rona lang ang nakakapagpatigil sa grupo nila Jake. Dahil na din siguro sa tapang nito at may pagkatalakera din talaga. Bakit ba lagi niyo nalang pinag-iinitan si Greg ha? Pagalit na tanong ni Rona. Bakit ba lagi mo nalang siya pinagtatanggol? Tanong naman ni Jake. Siyempre kaibigan ko yung tao. Ha? Kaibigan mo lang siya? Akala ko kasi boyfriend mo siya. Ang nakangising tanong ulit ni Jake. Tigilan niyo na si Greg at walang ginagawa sa inyo yung tao. Saad ni Rona. Bigla naman sumingit ang isang tropa ni Jake. Gusto ka kasi ni Jake kaya ganyan yan. Nakatawa pang saad nito. Kaya kung gusto mong tigilan namin si Greg, pumayag kang maging jowa ni Jake. Nagtawanan ng magkakaibigan dahil sa sinabi ng tropa nila. Nakadama ng pagkairita si Rona sa tawanan. Ng mga ito kaya agad na din siyang umalis. I love you, Rona. Sigaw pa ni Jake habang papalayo si Rona. Inis na inis si Rona habang papauwi sa bahay nila. Napansin naman ng nanay niya na hindi maipinta ang mukha niya. Agad siyang pumasok ng silid niya. Doon ay muli niyang naalala ang nangyari. Ang mga sinabi ng tropa ni Jake. Maging ang pahabol na I love you ni Jake sa kanya. Kung totoo man yun ay wala naman pag-asa na magustuhan niya ito. Pero bigla niyang naalala si Greg. Naawa siya dito at nakokonsensya dahil nasaktan niya ito. Nais niya sanang bumawi dito pero paano? Muli ay naisip niya ang sinabi nila Jake sa kanya. Na kapag pumayag siya na maging jowa nito ay titigilan na nila si Greg. Magdamag siyang nag-isip at hindi gaanong nakatulog. Kinabukasan ay tanghali na siya nagising, kaya hindi siya nakapasok. Nang sumunod na araw ay pinilit na niyang makapasok. At nang araw na iyon ay may nabuo na siyang desisyon at plano para sa ikakatahimik ng grupo nila Jake at para na din tigilan na. Nang mga ito si Greg tatanggapin niya ang kondisyon ni Jake. Inis siya sa mga ito at mas lalong wala siyang nararamdaman kay Jake. Pero para kay Greg ay gagawin niya iyon. Sasakyan niya ang gusto nila Jake. Kaya niya ang sarili niya. Hindi siya papayag na maagrabyado ni Jake. Kaya niyang sakyan at laruin kung anong laro ang gusto nito. After ng klase ay kinausap niya ito ng sarilinan. Gaya ng plano niya ay nakipag-deal siya dito. Talaga ba, Rona? Pumapayag ka ng maging tayo? Oo, pero kailangan mong tumupad sa usapan. Titigilan niyo na ang pambubuli kay Greg. Hindi inaasahan ni Rona ang makikita niyang reaksyon ni Jake. Para kasing tumama sa loto at tila ba sobrang saya sa sinabi niya. Nagulat pa siya nang bigla siyang yakapin ng mahigpit nito. Pangako, Rona, hinding-hindi ko nabubulihin si Greg at kahit na sino pa sa school na ito. Magbabago na ako para sa iyo, Rona. Takang-taka man ay sinakyan niya na lang ang mga sinasabi ni Jake. Hindi siya kumbinsido dito pero hindi na niya kinontra pa. Ngunit kumalas din siya agad sa pagkakayakap nito. Ano ka ba, Jake? Ang bilis mo naman. Yumayakap ka agad. Sorry, Rona. Nadala ko ng damdamin ko. Simulad nga ng araw na yon ay naging magkarelasyon si Jake at Rona. Agad nakarating yun kay Greg. Mas lalo siyang nasaktan. Sa dami ng lalaki, bakit kay Jake pa?
Ang bulong sa sarili ni Greg habang nakayumos ang dalawang kamao at tila ba galit sa nabalitaan niya. Hindi niya alam ay ginawa lang yun ni Rona para matigil na ang pambubuli sa kanya. Samantala ay kapansin-pansin naman ang naging pagbabago kay Jake simula nang sagutin siya ni Rona. Ramdam iyon ng marami lalo na ng mga mas nakakakilala sa kanya. Hindi na ito gaano sumasama sa mga barkada niya. Nag-aaral na din ito ng mabuti at hindi na nagkakating classes tulad ng dati. Naging mabait magalang na ito sa mga kaklase at maging sa mga teachers. Tila ba nais niyang patunayan kay Rona ang sinabi niya na magbabago na siya? Ngunit si Rona ay hindi pa kumbinsido. Iniisip niya na baka may nais lang itong makuha. Kaya gusto nito na tuluyang mahulog ang loob niya. Baka nagpapanggap lang si Jake para makuha ang gusto nito. Yun ang nakatatak sa isip niya. Si Greg naman ay nanatiling lang nakamasid ng lihim sa dalawa. Lihim niyang binabantayan ang mga kilos ng dalawa lalo na ni Jake. Mahal na mahal niya si Rona at gagawin niya ang lahat para dito. Gusto niyang mabawi ang kaibigan kay Jake. Gusto niyang bumalik sila sa dati. Na kahit bilang magkaibigan lang, ay palagi naman sila ang magkasama. Lumipas ang 1 buwan ng relasyon nila Jake at Rona. Months airy. Nila noon nang sorpresahin ni Jake si Rona. Niregaluhan niya ito ng malaking teddy bear. Bulaklak at chocolate. Hindi maipaliwanag ni Rona ang nadarama. Pero para bang nakukumbinsi na siya na totoo talaga si Jake sa mga sinabi nito. Pinapatunayan nito ang pagmamahal sa kanya. Ang sweetness nito at ang pag-aalaga. Kitang-kita niya din talaga ang malaking pagbabago nito sa loob ng 1 buwan na sila na unti-unting nahulog ang loob niya dito. Binuksan na niya ang puso niya sa posibilidad na umibig din siya kay Jake. Ayaw niya munang magsalita ng tapos. Ayaw din niyang maging kampante, masyado. Basta ang alam niya sa sarili niya na napahanga siya sa ginawang pagbabago ni Jake. Isang hapon bago umuwi ng kanya-kanyang bahay, ay nasa ilalim ng malaking puno sila Jake at Rona. Doon sila madalas tumambay after class at bago umuwi ng bahay. Humiling ng isang halik si Jake kay Rona. Iyon ang kauna-unahang beses na hihiling sa kanya ito sa halos 2 buwan ng relasyon nila. Dahil may nararamdaman na rin siya dito ay pinagbigyan niya ito. Isang matamis na halik ang iginawad sa kanya ng nobya na agad din naman niyang tinugon. Halik na sa una ay banayad lang pero unti-unting naging mainit at mapaghanap. Nang bahagyang mapahawak si Jake sa kanyang private part ay agad na itong pinigil ni Rona. Jake, wag muna dyan. Saad niya, sorry Rona, nadala ako eh. Okay lang Jake, sorry din. Niyakap na lang siya nito ng mahigpit. Ilang minuto pa silang nagtambay at nagkwentuhan bago sila umuwi at maghiwalay. Lingid sa kaalaman nila ay ang mga matang nakatingin sa mga ginawa nila. Saksi pala si Greg sa una nilang matamis na halikan. Lihim silang pinagmamasdan habang lumuluha at durog na durog ang puso sa nasasaksihan. Sa aking mga tagapakinig, nais magpasalamat ng inyong Papa Torjak. At kung maaari sana ay pakisubscribe na din kayo sa aking YouTube channel, Papa Torjak Confession Stories. Para naman po mas marami pa tayong may upload ng mga stories. Maraming salamat po ulit. Nasa screen po ang wall ng ating YouTube channel.